Diyos marhay na aga! Nagluto nga pala kami ngayon ng adobo sa gata na native na manok at nilahukan ko nga ito ng laman ng kamuting kahoy. At para mas lalong maging masarap ang aming salo-salo ay nagbudol fight kami. Wala nga kaming maisip na ulam ngayon kaya naman napagtripan namin itong pangsabong sana ni Papa na manok. Hindi rin magandang lahi nito kaya naman para mapakinabangan ay ginawa na lang naming ulam ngayong pananghalian. At para mas lalong maging masarap ang lulutuin kong adobo sa gata ay naisipan ko itong lahukan ng laman ng kamuting kahoy at dito nga ako kumuha sa dating taniman ng tiyuhin ko. Maraming kamuting kahoy ngang tumubo dito na hindi naman itinanim at ang tawag nga niyan dito sa amin ay rap-ok. Nahirapan nga ako sa pagbunot nitong isa ay kaya pala napakalaki ng laman. Sa katagalan siguro ng panahon kaya lumaki ng ganyan at halos mas malaki pa nga yan sa kamay ko. Eto na nga pala yung lahat ng nakuha namin at pagkarating nga namin dito sa bahay ay binalatan ko na agad yan at yung maliliit nga lang yung ilalaha ko kasi bala kong lagain yung isang malaki. Eto na mga alaga naming aso na si Mokang ay nakikigulo din at dahil adobo sa gatang lulutuin ko kaya naman nagbalat na ako ng nyog dito sa palaw ni Papa. Nagayat at nalinisan na nga ng mabuti itong manok kaya naman isinalang ko na ang aming kawali at nagisa na ako dyan ng bawang at sibuyas at luya. Inilagay ko ng karne ng manok at hinalo-halo ko lang. Pagkatapos ay tinakpan ko ito at lulutuin ko lang yan sa sarili niyang tubig hanggang sa magmantika. Fast forward, nagmamantika na nga kaya naman naglagay na ako ng toyo at nilagyan ko nga yan ng konting tubig. Hinalo-halo ko lang yan ulit at nang kumulo na nga inilagyan ko yan ng paminta pampabango. Medyo papatuyuin ko nga ang sabaw nito para mas lalong kumapit ang sarsa. Eto naman kapatid ko ay nanguha ng dahon ng sili dito sa gilid ng bahay namin para mas lalong maging masarap at mabango daw. Sakto naman nga at mahinog na bunga at ilalagay ko rin yan mamaya. Napakaganda nga ng panahon ngayon dito sa amin at napaka-presko ng hangin kahit mainit ang sikat ng araw ay dahil siguro sa napakarami ng puno dito. Makalipas ang ilang minuto ay malapit na ngang matuyo ang sabaw kaya naman inilagay ko na yung gata ng nyog. Isinunod ko na rin ang mga ginayat na kamuting kahoy. Hinalo ko ito ng mabuti para maluto ng maayos ang kamuting kahoy. Nang kumulo na inilagay ko na rin ang dahon ng sili kasabay ang mga bunga para mas maging maanghang. Kapag nagluluto nga talaga kami ng adobo sa gata o kaya naman adobo ay nilalahukan talaga namin ng kamuting kahoy kasi bukod sa nagiging marami ay mas nagiging masarap pa. Nilagyan ko nga pala yan ng konting asin kasi medyo matabang pa. At ito na nga naluto na kaya naman hinain ko na. Pinatuyo ko nga yan hanggang sa maging malapot yung sarsa at kita nyo naman tingin pa lang ay mukhang masarap na. Habang ina-edit ko nga itong video ay natatakam pa rin talaga ako. Dito nga kami kakain sa labas kasi magbubudol fight kami at kumuha na nga rin kami dyan ng dahon ng saging. Inilagay na rin ni Mama ang kanin at itong ulam namin ngayon na adobo sa gata na native na manok. At eto na nga pala yung masarap na pagsasaluhan namin ngayong pananghalian kaya naman karaon po. Thank you Lord sa blessing. Bago nga kami kumain ay nagdasal muna kami para magpasalamat sa biyaya na nasa harapan namin. Minsan nga lang naman kami makapagkate at makapagluto ng native na manok. Depende kung ganito na hindi maganda yung lahi ng manok. Kaya minsan ay pinagdadasal ko talaga ang mga sisiw namin na sana ay nakatadahan na sila sa aming kawali. Sobrang sarap nga ng salo-salo namin dyan at napadami nga talaga yung kain ng kanin. Wala na rin talagang masasarap pa kung ganito na sama-sama yung pamilya. At hanggang dito na lang muna, hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog. Follow for more.